Hi guys! Welcome to my channel. This is Shel Bermudez and I'm here for a new video. Sobrang tagal ko naman nag-vlog. Ang last upload ko like 1 year ago. So I'm here for a life update. Gusto ko lang sabihin na na-miss ko itong vlogging and salamat ng bonggang-bongga sa mga naging viewers ko noon at saka sa mga naging supporters. Kala mo talaga. Thank you sa inyo kasi naranasan akong sumahod sa YouTube. 1 year na akong hindi nag-upload sa YouTube. Pero just recently, like 2 days ago, nakatanggap ulit ako ng email kay AdSense, Google AdSense, na may pumasok na payment sa account ko. So, ayun, sabi ko, oh my God, kumikita pa rin pala ako. Pero yun, syempre, hindi na siya kasing dalas ng dati kasi wala naman na akong ina-upload. Pero ayun, thank you pa rin sa inyong lahat kasi kung hindi nyo pinapanood yung video ko, wala akong, masasahod. Kung meron ba nanonood ngayon dito na dati ko ng viewer, napapansin nyo naman siguro na iba na ang aura ng aking paligid. Dahil wala na ako sa dati kong bahay. Wala na ako sa dati kong tinitirhan. Dahil itong tinitirhan ko ngayon ay naipundar ko galing sa YouTube. Charon. Una sa lahat, dahil may mga nagko-comment pa rin tungkol sa pagtatrabaho ko sa Inggu or Inggu in general. So ko lang sabihin sa inyo na hindi na ako nagtatrabaho sa Inggu. Hindi na ako nagtuturo. Unfortunately, matagal ko na siyang tinigil. Actually, I think June last year pa ako nag-resign. Ayun, hindi ko nasabi sa inyo. I'm so sorry. Hindi ko na nasabi kasi sobrang bilis ng mga pangyayari. I was still a university student at that time. Pero ayun, after graduation, sobrang bilis ng mga pangyayari. So, ginawa kong stepping stone ang Inggu para, kumita habang nag-aaral and makagain ng experience. Most especially, gusto ko kasing i-build up or i-improve ang aking communication skills. Kaya, thankful ako kay Inggu kasi nabigay niya yun sa akin. I can say na nag-improve naman ako. Hindi ko naman talaga plano magturo sa Inggu habang buhay, kaya nag-apply ako sa mga tourism-related jobs. Ngayon, meron na akong work na very related sa tourism. Actually, may mga students ako noon, mga regular students ako na hindi na ako nakapagpaalam. Alam mo yung tipong may schedule sila ng ibubuk kanila, like every day or every other day ibubukan nila. Tapos, I feel kinda guilty na hindi ako nakapagbabay man lang sa mga regular students ko kasi baka may nagtataka sila, bakit wala na si Teacher Shel, gato ganyan. Hindi yun lang ako nakapagpaalam kasi sobrang bilis yun ang mga pangyayari, guys. I'm telling you, hindi ko siya pinlano. Namimiss ko yung mga students ko, mga Japanese students most especially. They are the best students in the world and the best people in the world. Sobrang bait nila. Hindi naging pangit yung experience ko sa Inggu. As far as I know, 65 pesos per session na ang sahod ngayon sa Inggu, which is not bad. Nag-increase naman sila. Good thing. Kung meron man dito nanonood na balak sumali sa Inggu, mag-apply, go lang for the experience. Recommended ko siya sa mga students na gusto ng extra income kasi, kontrolado mo ang oras mo. Hands down kay Inggu. Maganda siyang company. May mga pa-contest, ganyan-ganyan. Mababait naman ng mga students. Syempre, hindi mo naman masasabing lahat ay mabait. Syempre, may mga iilan dyan na, na makulit, na masungit. Di naman yan mawawala. Pero sa Inggu, masasabi kong one of the best platforms for ESL kasi mostly ng mga students ay Japanese. Alam naman natin na Japanese ay mababait. So, di ka masyadong pahihirapan at makakagain ka ng friends. Ayun, namimiss ko tuloy yung mga students ko. Hindi mo na ako nakapagpaalam. I'm so sorry. Kumenasay! Masaya naman. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Ang pangit ko na maging vlogger. So, ayun, nandito na ako sa Qatar and dito na ako nagtatrabaho. Ang work ko is related sa aking course na tinapos, which is travel management. Yung company, masasabi kong magandang company siya. Dream company ko nga siya actually nung nag-aaral pa ako. Saya naman.
adult life, ako na lang mag-isa. Kung may nanonood man dito na graduating student or fresh graduate na balak mag-abroad, go for it. Kung kaya nyo, go. May mga tao kasi na hindi kaya pa na mangibang bansa. May mga kilala ko na hindi pa sila ready. Isipin nyo mabuti kung prepared na ba kayo kasi hindi siya madali. Alam mo yun, yung hindi ka na umaasa sa family mo ng support, ng pag-aalaga. Kapag ng ibang bansa ka na tapos ikaw lang, aalagaan mo na yung sarili mo. Like, this is it. Adult life na talaga siya. Medyo nahihirapan ako, pero hindi naman ako na-homesick. Ito nakatira yung mga kapatid ko, yung dalawa kong ate. Although hindi kami magkakasama sa isang bahay. Dahil itong tinitirhan ko ngayon ay pag-aari ng kumpanya. Part of the benefits. Meron akong kasama sa kwarto, may maganda na akong banyo. So, ay nag-improve naman ang aking lifestyle. Thank you, Lord. And, ayun, hindi ko alam kung may manonood ba neto. Feeling ko wala nang may pakialam sa akin. Feeling ko wala na rin nakakaalala sa akin. Pero kung meron man at kung nanonood ka man ngayon, thank you. May ichichika pala ako sa inyo. Yung mga manika ko, umunti na sila. Binenta ko na yung mga manika ko. Though may mga natira naman. Nabenta ko ng iba kasi kailangan ko ng pera noon. Ayun, share ko lang. At saka medyo wala na ako sa hobby ngayon ng pagkokolekta ng manika. So, ay, hindi ko na rin talaga alam yung i-vlog ko kasi hindi ko na rin ma-vlog yung mga Shopee, mga Lazada, yung mga mura-mura dyan. Hindi ko na ma-vlog yun kasi hindi naman sila nag-ship dito sa Qatar. May Shein naman dito, pero alam mo yun, ang mahal! Ayun pa, isa pa pala, ang mahal-mahal dito sa Qatar. Share ko lang. Siyempre, malaki yung sahod. Hindi sobrang laki, pero ano mo yun, malaki naman siya. Pero yung lifestyle dito, yung mga bilihin, mahal din. Parang ganun din. Pero at least, diba, nabibili ko naman yung mga gusto ko. Nag 1 year ako ng October 16. Nakapag-adjust naman na. Ano pa bang mga naging improvement ko sa buhay? Siguro, nabibili ko na yung mga talagang gusto ko. Kunwari, yung yung skincare ko. Nag-upgrade siya. Dati mga mumurahin lang. Ngayon, medyo nag-upgrade ng konti. Tapos, eto may mga pantulog na ako. Alam niyo, pangarap ko yung mga pantulog na ganito eh. Yung mga satin na ganito. Pero nakabili na ako ngayon. Nakabili na ako ng mga makeup, ng damit. Di ko masabi kasi actually hindi pa ako masyadong bumibili dito ng mga damit, ng mga sapatos kasi namamahalan talaga ako. Ang bala ko, bibili ako pag uwi ko. Ang pangit ng vlog ko. Ang pangit ko mag-vlog. Hindi na ako sanay, pero tatry ko ulit mag-vlog. Ayun, sa mga nagbabalak na lang mag-Qatar or mag-abroad, tatagan nyo lang. Kasi mahirap siya. Alam mo yung iniisip ng mga tao sa Pinas na mayaman ka na dahil nag-abroad ka. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Siyempre, hindi naman tayo pwede magreklamo. Hindi tayo magre-reklamo dahil blessing ito ni Lord. Ayun, tatagan lang ang loob. Okay, so magro-room tour tayo. Papakita ko sa inyo ang kwarto ko. So, andito ako sa room B. Ito ang aking pintuan. So, marami tayong kwarto. May C, D, B. Tapos, ito common bathroom ito. Tapos, meron sa taas. So, papakita ko sa inyo ang aking kwarto. Tara! Ito yung cabinet namin. So, hati kami dyan. Dito ako, tapos dito yung sa roommate ko. Tapos, sa taas niyan, mga maleta. Alam nyo naman, mga OFW. At ito ang aking kama. Ito si Hello Kitty, si Doc Efron, at saka si Kiki. Taran! Ayan, solo ko naman siya. Ito ang aming bedside table. Ayan, ito yung akin. Tapos dito yung sa housemate ko. Ang mga laman lang niya, mga anik-anik, journal, gamot, pen, tsaka charger, ganun. Tapos ito ang aking love na love. Kasi nung nasa Pinas ako, alam nyo, lagi kong hinihiling, sinasabi kay mami na gusto ko ng vanity table. Pero hindi niya ako binilan. Kaya masaya ako na meron ako dito. So, ayun. Ayan ang ating bedside table. Ito akin. Ito sa aking housemate. Ayan. Nag-ipon tayo ng mga anik-anik. Tapos,
Ito sa akin, ito naman sa housemate ko. Tapos, ito ang kurtina. Pag binuksan nyo, ayan. May view siya ng kalsada. Ayan ang mga palasyo ng mga lokal dito. Ayan, pabonggahan sila ng ilaw sa kanilang bahay, pabonggahan ng gate. Sino mas bongga? Kayo na mamili. At ito nga pala ang aking mga housemates. Welcome to the vlog. Hi, Papa. Hi, vlog. Welcome to my guys. Ito ang living proof na hindi madaling mag-abroad. Kasi tingnan nyo ito, magre-resign na. Hindi niya kinaya ang buhay sa abroad. Kaya sa mga nag-iisip na madali ang buhay dito sa abroad, hindi yan totoo. Ito ang aming living room, ayan. Tapos ito yung TV namin. Tapos ito yung rep. Aming laundry room. Ayan, may rep, tapos may laundry. Tapos yung kitchen namin madumi kaya hindi ko muna ipapakita. 8 kami dito sa bahay at hindi lang kami Pinoy, nahaluan kami ng ibang lahi. Pero babae kami lahat. So ito ang labas ng aming bahay. Ayan, puro mga ganyan-ganyan lang. Tapos ganyan lang ang mga kulay ng bahay. Pero, ayun, maganda naman. Though dito sa Qatar, wala kayong masyadong mapupuntahan. Ayun guys, medyo lame tong video ko na ito, pero tatry ko ulit mag-vlog sa susunod. Pagpasensyahan nyo na kung medyo pangit. Very spontaneous lang ito. So, kung may nanood man, see you ulit next time. Magba-vlog pa ulit ako. Thank you guys! Bye-bye!